Good evening. So it's Saturday, Saturday, September 28, 2024. So one day left before the September month closing and the third quarter of 2024 closing also. So, so we're trading above 7,000. Nahihirapan mag-trade ng 7,000 above yan. PSC simula noong 2022. Then after the Ukraine-Russia war. So yung 7,000 is a key zone. So psychological din, whole number. So we want this one to 7,400. 7,470. If we can trade that above. So another swing high. So possible to kumuha ng uh, new post-pandemic high. Kasi yung pandemic high, after pandemic na, ito yung mga high niya. So gagawa to ng bagong high. Possible. And pwedeng 7,800 or 8,000. Anywhere. O, ito yung new range, diba? So yan. Yan yung mga possibility sa PSE. So lakas ng market. So we are also above 20% from the yung pasok yung ano 3 quarters. Ito yun. Yung low niya. 20% to close. Uh, ay, hindi. Ito pala. 3 quarters. Ito. So yung low na to, last week, kita nag-close na ano 20%. This week, nag-close tayo na 7, ng 20%. About. Saan mga ba? Hindi dito sa, ito lang. So, sa quarterly, 3 quarters, ito lang. April, ay, ito ano, October, so, itong April, 20%. Ganda ng ano, quarterly. Oh. Tapos yung monthly, ganda din, ganda ng volume. Grabe, lakas. Ang strong nitong price trend na to for monthly. Kung natapos tayo ng ganyan yung monthly, napaka-strong niya. So, pwedeng magkaroon ng MOC sa monthly close. Pwedeng markdown. Pero pwede rin hindi. Pwedeng i-break din yan for the last day. Monday, no? Ganda. Ganda pa ng Dow Jones. Closing ng Dow Jones. So, yan. We'll take a commercial break. To pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. To pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Upcoming month is October or October. Tapos Moon, November. Bull, December. So, yun. So, tabat na tayo sa Bitcoin. So, yun muna yung projector natin. Na natin nasa weekly. So, if napanood nyo yung mga previous content ko. So, yung anticipation is a bull market cycle. So, anticipation ng bull market cycle. So, ito yun. Uh, July. The brink of bull market, July 18. Consecutive games. Perhaps it's done, July. So, early this year, anticipate na tayo ng bull market. So, only few viewers, no? Very few, isa dalawa. Walang may pakialam yung panahon na yan kung kailan maganda mag-position. So, ganoon talaga ang market cycle.
Kapag maingay na, medyo half the run na. Halos napapansin mo. Ngayon, wala pa rin tayo sa half the run. Malaki to, malaking ah, another bull cycle market yun. Yung parang ginawa nung dati. So, parang ganyan, bull market. Or anticipating another kind of movement like this. Mga after crisis, pandemic, global crisis, mga previous crisis, yung dot-com bubble, global financial crisis, panibago ulit. Marami pa rin naman stock na din pwede pang posisyonan. So what I don't like is the financial sector. Siyempre, paredat na no? Yung mga financial, dami ng nilarot ng mga law, mga small cap na banks, like SecB, so bigla silang nabuhay. Si BDO, tabish na. Yun yung tingin ko kay BDO. BDO is the largest bank. No? Ano yung weekly niya? Nagkago na. Weekly. Well. Ano kaya yung second week niya? Nagkaroon ng confirmation yan. Bearish. Inverted. Ah, ito. So, ito yung malaki niyang range. Trading range. Malaki yan. So, pwede yung change of character. Yung range na yan. Pwede rin naman re-accumulation pero mahaba. No? Yung naiiwan ko sa dito yun. Order block. Oh, sarap sa lawin ko. Sa 105. Pag nagpakita yung price dito, sarap sa lawin yan. Tagal pa yan. So, yung sector na ayaw natin. GSE. Weekly. Itong mga RSI, ginagamit ko ito madalas kapag tignan nyo po sa monthly na break niya no. Yeah, say that pandemic, before pandemic pa pala to. SPAC, sinubukan niya ulit. Ito, successful breakout sa RSI, monthly chart yan. So, itong monthly rin ng MACD, going above 0. 6 points na, 7 points. Yung orange abot na sa above 0. Ganda. Monthly rin, yung MA 100, itong violet, break niya rin. Quarterly. May nakita ko sa MACD nito. Yun, first time, may green. Diba? First time na green. Kasi ito, rin yung high na break din. Tapos, the last time na nagsimula siya mag-green. So, 03, 2010. So, itong tagal nito, the lost decade ang tawag dito. The lost decade of Philippine economy. The lost decade of PSEI. So, naubos na yung foreign dyan. Halos may natira konti lang. But they're coming back. Ang daming foreign nitong previous weeks. Daming, net foreign kakapal. So,
welcome back, no? Welcome back mga foreigners. Ano nga ba yung kaya natin yung mga net foreign? Yan. 10 billion sa previous week, no? Dahil sunod-sunod yun. Kalaki, no? Magano ano. After no, ano, yung August 5, yung Black Swan event. After ng Black Swan, no? Niraramo tayo ng forex. So, yung Black Swan event, na-discuss ko na dati yung Japanese yen, carry trade. So, nag-increase ng interest rate in Japan for the first time. Tagal rin. So, ito yung Black Swan event. Ito. Uh, downtrend yan. Break ranges. Meron ka yung ito tinitingnan ko as accumulation phase. Tapos, sign of strength. Sign of strength, BU, then markup ulit. So, kung nakasakay kayo dito, congratulations. Congratulations. Another bull market cycle. Alpha is this one. So, mga accumulation to sa daily sa ICT. The alpha stock of PSE. This cycle. Kasi to, na si Enrique Rason, owned by Enrique Rason, na Midas Touch. Alias niya ay may kamay daw siyang Midas na Midas Touch. Mahawakan niya nagiging ginto. So, global na yung niya, business niya. ICT. Pagkakay ko dito, naabot niya yung 1 trillion market cap. Market ni ICT. Naginawa ito yung accumulation ito malaki. So, ito yung sign of strength day, smart cap. Tapos meron na naman ako pa na bagong nakitang reaccumulation. Mas malit na lang kumpara dito. Mas magsik. So, another projection natin. If this will be the BU. Ito. Pwede rin kasi sign of weakness yan. Pag yan nag-break sa taas, goods yung BU. Pero pag yan bumiyak ng mga demand zone, yan, yung mga demand zone, nag-below ng 400, sign of weakness to. So, yun. Yun lang. Gawin na natin yung triangle. So, yan. More likely, ganyan yung saan kaya siya mag-break and retest. Sa mga previous days, yung daily volume ng PSI, ganda na. Ganda. Property, ganda ng property si Ali. So ito, liquidity sweep, liquidity run. Dati liquidity sweep yan. Atrap yung buyers, kasi yan, liquidity run. So, more way up to go. So, ito yung uptrend niya. Accumulation, bumalik siya sa uptrend. Sobrang strong ng price, diba? Para makabalik siya dito sa dati niya uptrend na na-breakdown niya. So, sobrang breakdown. Dire-diretso. Wala man lang talbog na konti. Pero, dito tayo bibili. Sabi. Dito tayo bibili. Sarap daw salo dito. Kita nga ito to ako yung Malaysian na maliit. Mas rates. Ganda na ito. So, naiwan si SMPH yan. URC, pwede pa to, may gap lang. Hintayin mo to, i-test nyo yung gap. Pag nag-up na supply zone yan, abang dito. So, impulsive corrective. I-break nyo na pangatlong beses. Pangatlong beses. AC, pwede na ito mag-pull back. So, mahataw to eh. Pwede yung higher long, no? If this is supply zone, ito yung sign of strength mo. So we're looking for a BU.
or higher low. City Cup, ang ganda rin ito dito. Sa weekly, ang ganda niyan. Mahal nga lang, pero ang ganda ng upside nito. Sigurado to. Nakaabot niya to. 24%. Backside of like banks. PGS nasa ilalim pa. Tel, ang ganda rin itong tel. Ito yan. Ang laki niya, no? Yung top and handle. Diba? Yung Malaysia niya. Head, shoulder, up and handle to. Head and shoulder pala. Inverted head and shoulder. So, pwede yan. Ito yung target price. Ito, mega po. 75%. Ang bilis na yun for a blue chip. Ang mabigat din ito. Then, so, ito pala. May iniinom ako nyo yun kasi Saturday. Encanto. It's a product of Philippines, no? Mahal nga lang din. Kasi, parang na lang yung patient. Mas mahal itong Encanto. Pero mas may tama ka kaysa sa patient. So, Saturday. JFC. Nandun ito. Possible this week. Bebreak yan. Meron tayo all time. Ito, all time supply zone sa 260. Na ayaw. Break. Trap. All the buyers. So, liquidity sweep. Pinalik niya. Double bottom. Tapos meron yan may accumulation na maliit yan. Tapos yung liquidity plan niya. Parang ginawa nung kay Ali, di ba? So, magkabuha lang liquidity sweep, liquidity run. So, yun. Ngayon din. Magbe-break yan. So, pagka na-break yan, ay hindi ko na alam kung hanggang saan ang TP niya. Pantay na rin tayo ng distribution. Malakas tong Jollibee. Ang lakas kasi nito. Ang lalim ng pandemic loan niya. Tapos nag-consult sa dito sa taas. Ayaw niya nabalaking dito yung pressure. Kaya siya strong si Jollibee. Lakas. AP. Ito, nagpakita ng gilas na rin sa wakas. Dito binibili yan. Ang downtrend channel na yan. Tapos another break. Second breakout. So ito yung first. Second. Possible 52-week high. 52-week high. Nasa yung 52-week high? Possible 52. New 52-week high. Ito yun. May cross sign dito. Sobrang tigas na itong supply zone na ito. So, ready ka na bang mag-break? Red, supply, blue, demand. Ganun lang kasi yung chart ko. Uptrend, may uptrend din to. So, tumagos nga ng konti. Kumuha siya ng liquidity doon. Iipit na. Iipit na siya. So, ganda rin itong iipit. Silently going up. SCC, no, yung bearish ng ending ng weekly. So, may bad news din to. May bad news din yung nagbenta yung SMC, natanggal to sa FTS iba. Lalim. Tayo natin yung consolidation. Kaya bounce lang, tapos labas agad. Sen. Ano kaya yung monthly close nito? May 1 day pa eh. Doji kasi ito. Ano kaya closing nito? Gusto ko itong bumaba dito eh. Build mga 4 pesos.
Abangan na lang natin kung may invalid tong doji sa monthly. Pero pag to pula, pula to ng monthly close, patay ka. Ito yung ito yung supply so na kailangan niya i-break. Itong malaking wick na to. Pag na-break yan, hindi na to pupunta. Hindi na to mag-higher low ng ganun kalalim. Iniano ko dyan, ito yung impulsive, ito yung corrective wave. So ito, pag na-break to, itong candle na to, may mahabang wick. Hindi na yung to, invalidate na tong POI ko. So, ganun lang. So, papanoorin to. Ito kasi yung flip zone niya eh. May order block break pa. Tapos dito, nag-bounce pa eh. May demand pa eh. Tapos dito, binutas, tapos ni-retest pa oh. Supply zone talaga to. Diba? Ngayon, kung supply zone yan, may break siya. Pero nagdalawang beses na siyang meron na siyang dalawang higher, lower, bato, lower low. Lower low na. So, pumangit na. Yung na-break niya, hindi na sustain yung break. Break and retest sana, parang ganito. Break, retest. So, kaya ito yung point of interest stroke. Kasi ito bearish eh. So, meron ka ng dalawang lower low. Okay. Kaya bearish yung tingin ko kay asset. Para tong liquidity sweep. Tapos, babalik siya sa baba. Tapos, liquidity run niya. EEB nasa ilalim yan. Pwede yung badagaan. Monday, ito maganda rin itong Monday. Gusto ko dito. Sa yellow. So, pagbigyan tayo. Yan, ganda yan. POI. Tapos, ang ganda ng daily MD. Tapos, may good news pa. Hindi siya buzzer beater. After 3 o'clock, tapos 3 minutes, may nilabas na balita, disclosure. No? Pagka napalitan ng Spinach to M3, happy days. Happy days. Na tayo ng US market. Hanap ng chart dito tayo sa isa. Mga magugulong chart na luma. Hindi ko na binidelete ito. So, trading above pa rin tayo sa itong supply zone na to. So, yung trend line, uptrend is buo pa. So, blow off top yung anticipation natin kay SPX sa US market blow off top. So, ito yung accumulation niya. Nasdaq, wala pa siyang, hindi siya katulad ng SPX. Nasdaq ng patay niya. Pero yung uptrend, buo pa. Ito maganda yung closing kahapon. Nasa labas nito. Uptrend scaling pa. Yung Tesla, ganda nito Tesla. Nagpakita na ito. Break na doon. Ito another zone to break 270. Bante natin. Yun na yung accumulation. Ito yung head, shoulder, breakout. And si oil bumaksak. Malalim to. Bitcoin. Ganda na ito. So, lumalabas siya dun sa downtrend niya. Yung downtrend kala niya yung blue. So, nagpakita na siya dun. Itong date na to, September 29, bukas pala. O kaya hanggang 30. So, monthly inflows. Ang ganda. May break dito. Doji, for sideways, may breakout. So,
So ito, isang strong candle. Alis na siya sa downtrend, balik siya sa uptrend. Yung uptrend mo yung red, nalaglag. Tapos meron tayong cipher, bullish cipher, na nagpunta naman sa taas. Anticipation ng bullish cipher. So I want to see na makabalik to dito sa loob ng yan market yan. O kaya isang malakas higher low. So ganun din kay Bitcoin. Ang ganda rin nito FA. Break tayo ng natataas tayo nito supply zone na to. So yun, global market. Tapos yung balita kay China, stimulus China. China stimulus, ano nga ba yun? China stimulus package, may ginawa sila this week. Itong week na nakaraan. No? So, government intervention. So, yun yung ginawa ng China. Ito yung China stimulus plan. Mga pinagagawa nitong nakaraan linggo. Simula ito noong September 24 hanggang Friday. So, the amount of yuan is this one. Ito kalaki yan. Ito, halos 5 trillion yuan. Ginawa nila to dati, 2008. November 2008. And then ginawa rin to ng US dati. October 2008. PARP. Ang tawag nila ang PARP. $750 billion US package. Stimulus package. Si China, nauna niya yun. China kasi lagapak talaga ito eh. Simula alam yung Evergrande crisis ng China. Doon sumadsad sa ilalim. Nag-below pandemic pa ngayon. Hong Kong. Ngayon, si China, nagkaroon siya ng China stimulus package. So, sasaksakan niya yung government. Yung economy nila. Kasi nga yung allowance sa mga anak. Meron sila. It's like 800 yuan. 800 yuan per child. Kung above 2 yung child mo. Children. So bullish to. Laki ng China. Diba? Second largest. Globally, makaka-apekto yan. Yung Black Swan, global na apekto ito. Kalapati.